ulo ng mga mainit na mga balita. Pasada Balita. Amahalaan kumikilos na para sa mass evacuation ng mga Pilipino kaugnay ng digmaan sa Middle East. Pasada Balita. Emergency meeting isinagawa ng Department of Energy kaugnay sa Middle East crisis. Panibagong big-time oil price hike. Umarangkada na. Pasada Balita. Mamamahagi ng fuel subsidy sa mga super. Ikinakasana ng DOTR, presyo naman ng pagkain mahigpit na binabantayan ng DA. Pasada Balita. Kamara idineklarang sufficient inform ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Pasada Balita. Ombudsman Remulla kinumpirmang nakipagpulong kay dating Senador Trillanes at ICC investigators kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Pasada Sa Balita. balitang pangkalakalan, inflation rate ng Pilipinas posibleng lumobo dahil sa panibagong sigalot sa Middle East ayon sa isang economic think tank. Pasada Balita. Nabalita naman mula sa Bayang Dagat 2025 Conclave ng Vatican. Kumpirmadong nagka-aberya. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, DepEd Negros Island nagpalabas ng safety procedure poll sa mainit na panahon sa idinaraos na palaro sa nasabing rehiyon. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, natural na mga paraan para malinis ang kidney ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Aaron Villaflor at Ron Angeles. Sino itong dalawang to? Pinasag ang katahimikan kaugnay sa sinasabing pag-leak ng mga private videos nito. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon pong araw na ito ng Martes na. Ngayon po ay Marso 3, taon 2026. Kayo po ay nakatutok dito pa rin po sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882, Aliw Channel 23 at sa social media via DWIC 882 sa ating pong Facebook at sa YouTube sa ating pong live streaming. At kami po ang inyong mga magiging tagapaghatid balita, Drew Nasino. Johnny Banez. Pasada Balita. Na oras na 5 sandali makalipas po ang ika-6 na ng bahagya pong umiinit na umaga. Detalye nga po ng mga balita. Naniniwala ang Department of Migrant Workers na hindi pa kinakailangan sa ngayon ang mass repatriation sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan sa Middle East sa pagitan po ng Iran, Israel at Amerika. Sa press briefing sa Malacanang, nilinaw ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na kung pagbabasehan ang alert level, nasa level 2 pa lamang ang sitwasyon sa rehiyon. Gayunman, tiniyak ni Secretary Kakdak na mayroon ng mga preparasyon sakaling kailanganin ang mass repatriation. Ayon sa kalihim, sa ngayon ay tukoy na ang meeting points at transit points kung saan maaring mag-exit ang mga nais lumikas na gagawin sa oras na magbukas ang airspace. Binanggit din ni Kakdak na sa ngayon ay mayroong 80 Pilipino na humiling ng repatriation sa Dubai sa UAE. Pasada Balita. Kaugnay nga niyan, mahigit 80 Pilipino sa Dubai ang humiling ng mapauwi sa Pilipinas sa gitna ng digmaan sa Middle East. Ayon mismo kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, bagamat wala pang ikinakasang repatriation dahil sarado ang airspace sa Dubai, ililipat muna sa mas ligtas na mga Pilipinong nais ng umuwi ng bansa. Tauling tala ng DMW Department of Foreign Affairs, nasa 975,000 ang bilang ng mga Pilipino ngayon sa United Arab Emirates. Matatandang nagsagawa ng airstrikes ang Estados Unidos at Israel laban sa Iran matapos akusahan ni Uncle US President Donald Trump ang Iran na nagpapatuloy sa pagdevelop ng nuclear program na anyay banta sa seguridad ng kanilang bansa.
Pasada Balita. 54 na Pilipino naman sa Israel ang nais ng magpa-repatriate bunsod ng patuloy na digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola, 32 rito ay mga turistang na stranded at 22 naman ang overseas Filipino workers. Pero malaking hamon anya kung paano mailalabas ng Israel ang mga nasabing turista at OFW dahil walang bukas na paliparan maging sa mga karatig bansa. Iginit ni Mendiola na nakikipag-ugnayan, kanyang tiniyak na nakikipag-ugnayan na ang embahada sa Ministry of Tourism ng Israel at sa mga travel agent para sa posibleng paglipat ng mga turista. Pero limitado anya ang option dahil sarado pa rin nga, pati yung mga land crossing, mga border, sarado rin. Kaparehas ng suliranin sa pagpapauwi ng labi ni Mary Ann Devera na caregiver mula Pangasinan na namatay sa missile strike sa Tel Aviv nitong Pebrero 28. Pasada Balita. Ikinagulanta ng overseas Filipino worker na si Shai Kabayan ang retaliatory strike ng Iran sa Israel. Sa panayam ng DWIZ, binunyag din ni Shai na kapitbahay niya sa Pangasinan ang asawa ng namatay na kapwa OFW na si Mary Ann Velasquez de Vera at ipinaabot niya kanyang pakikiramay sa pamilya nito. Dagdag pa ng nasabing OFW, mas matindi pa ang nangyaring missile strike ng Iran sa Israel ngayon kumpara noong 12-day war noon namang Hunyo. Sa experience, marami nang dumaan na gera, lalo last year, it was June. Yung 12 days war, last June, nangyari, Iran versus Israel. Doon kami nagulantang dahil napakalakas ng ballistic missile ng Iran. Kaya doon maraming mga pamilya rin na napatay at nasa pagid lang namin yung mga nangyaring natamaan ng ballistic missile. Kaya hindi pwedeng biruin itong war na ito na hindi mo alam kung ano mangyayari mamaya. Hindi mo alam kung saan dadapo yung at napakabilis ng napakabilis. Segundo lang at hindi mo alam. Kaya pagka-alarm na, hindi namin yan binibiro. Itong bagay na ito, dati hindi ako natatakot. Ngayon, takot na ako. Bagamat nanawagan si Shai sa pamahalaan ng Pilipinas sa alalayan ng mga Pilipinong nasa gitnang silangan, tiniyak niyang hindi napapabayaan ng Philippine Embassy sa Israel at ng Israeli government ang mga Pilipinong nasa naturang bansa. Ang Philippine Embassy natin, ang embahada natin, hindi sila nagkukulang sa paalala at mayroon ding site, Facebook na pinapaalala sa lahat ng mga kapwa natin mga Pilipino dito, lahat ng anumang makukuha nating impormasyon at totoong impormasyon ay ibinabahagi po nila sa lahat ng ating mga kababayan dito. Ang Israel po ay hindi nagpapabaya yan sa lahat ng dito, foreigner ka man o citizen ka man dito sa Israel. May naniniwala na malakas ang opensiba at malakas ang security ng Israel sa loob, sa labas, sa impapawid sa dagat, talagang gwardyado, maayos at ginagampanan nila yung lakas at kakayahan at kasama ang talino ng mga Israeli na ipinagtatanggol ang bansang ito. Yan naman po ang tinig ng OFW na si Shai Kabayan sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Tala sa oras sa 11 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning, tanggap tayo ng ilang mga report. Pilipinong turista at naipit pabalik ng Pilipinas mula sa mga apektadong bansa sa gulo sa Middle East, saklaw ng ginagawang pagtulong ng pamahalaan. Ang pag-uulat mula kay Patrol 13 Gilbert Verdes. Kasama rin sa responsibilidad ng Department of Migrant Workers o DMW na tiyaking matutulungan din ang ating mga kababayang nagsilbing turista sa mga bansa sa gitnang silangan at na-stranded pabalik bansa. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na Pilipino din silang dapat na mapagkaluban ng kailangang tulong. Basta't Pilipino at kailangan ng asiste ay wala na anyang tanong-tanong pa gayong nasa ilalim ayon kay Kakdak tayo ng iisang country team kasama ang mga ambassador at DFA. Sa katunayan ayon kay Kakdak ay makatatanggap o nakatatanggap sila at OWA team ng tawag mula naman sa permanent residence tourist na humingi ng tulong sa kanila. Ito anya ay kanilang pinabibigyan ng tulong kasama ang ating embahada at konsulada batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patrol 13 Gilbert Verdes para sa himpilang may tatawas DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, US at Iran,
hiniling na bumalik na sa negosasyon hinggil sa nuclear issue ayon sa isang senador. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat na itigil ang giyera at bumalik sa negosasyon patungkol sa nuclear issue. Ito naging panawagan ni Senator Risa Hontiveros sa Estados Unidos at Iran. Tinukoy ni Hontiveros na bago ang pag-atake ng US at Israel sa Iran ay may ongoing na dialogue sa pagitan ng Estados Unidos at Iran para solusyonan ang usapin sa nuclear program ng Tehran kung saan ang naging facilitator o mediator pa nga rito ay ang Oman. Isa rin ito sa mga itinuturing na issue sa tensyon sa pagitan ng US at Iran dahil 2 araw matapos ang dialogue ay saka naman nagkaroon ng kaguluhan. Nangihinayang Senator Hontiveros dahil kahit papano ay mayroong partial progress report ang Oman sa US-Iranian talks. Gate ni Hontiveros, ang kanyang urgent call sa US, Israel at Iran ay tigil putukan, bumalik sa negosasyon at magkasundo sa mga issue na sinasabing pinag-ugatan ng giyera. Nauna nang hiniling ni Hontiveros sa gobyerno ang agad o napapanahon na pagpapauwi sa mga kababayan sa Middle East na nais makabalik ng Pilipinas, tuloy-tuloy na pagbibigay tulong at suporta sa mga OFW at paglalatag ng long-term plan para sa energy security, lalo't hindi natin batid kung hanggang kailan tatagala ang epekto ng krisis na ito. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impila metodong lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Dahil nga po sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, nagpatupad ng malaki ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis epektibo ngayong araw na naman. Halos 2 piso ang itinaas ng kada litro ng gasolina simula ngayong araw. Patay sa anunsyo nga ng ilang mga oil companies, tumaas ng piso 90 sentimos ang kada litro ng gasolina, awang piso 50 sa kerosene. Piso at 20 sentimos naman ang kada litro na itinaas ng gasolina ng diesel. Ito na ikasyam sunod na linggo na pagtaas para sa diesel at kerosene o gas at ikawalo naman sa presyo ng gasolina. At kagaya ng inaasahan, inihayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng maramdaman pa sa mga susunod na henerasyon, na susunod na linggo, ang mas malaking epekto ng presyo sa langis sa gitna na nga rin po na nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Pasada Balita. Kakaugnay na balita, nagsagawa ng emergency meeting ang Department of Energy at ang mga kumpanya ng langis upang talakayin ang estado ng supply ng mga produktong petrolyo kaugnay pa rin ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ito'y matapos i-anunsyo ng mga oil company ang big-time oil price hike sa gitna ng girian sa pagitan ng Israel at Iran na maaaring magresulta pagsasara ng Strait of Hormuz na actually isinara na, kung saan dumaraan ang nasa 20% ng kabuuang pandaigdigang oil supply. Ayon kay Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng himukin ng DOE ang mga oil company na utay-utayin ang pag-implementa ng dagdag presyo upang hindi mabigla ang mga motorista. Kinumpirma rin ni Abad na sasapat mula 1 hanggang 2 buwan ang kasalukuyang sulay ng langis ng mga naturang kumpanya. With your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan, ang tanong, bakit nung wala pang digmaan Tanong sa nating Middle lahat. East nagpatuloy ang oil price hike? Ngayon pa? Di ba? Hindi lang naman ngayon nararamdaman to eh. Nakailan? Anong sabi sa report? Naka-6 o 7 hanggang actually, 9 na oil price hike Since December yan. na wala man lang rollback. O, ang tanong ko ngayon, Ginoong Director Abad, ano po ang katwiran nila? Bakit hindi nagkaroon ng pagpigil man lang or kahit na ikangay kapirasong oil rollback? Bakit naging tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo? Well, in fact, ang sinasabi ninyo,
hindi makaka-apekto yung nangyari doon sa Venezuela. Eh ano epekto nito? Nung Diba? sinasabi nung nakausap natin ng DOE, si Director Rino Abad, wala magiging pagtaas. Kung meron man, hindi ganun Kung karamdam. meron, hindi ganun kalaki. Oo. Di ba sabi nga natin, dapat i-record natin yan para resibo sa mga susunod na araw. Ano nangyari? Nakapito. Series. Sunod-sunod. Sunod-sunod, linggo-linggo. Tapos nagkataon na nagkaroon ng kaguluhan sa Middle East, dahil lalo na, halos 2 piso po ang itataas ng kada litro. Tumaas na. Nagtumas pala ng kada litro Kanina ng lang. gasolina. At halos 2 piso rin sa diesel. So ano ngayon ang kasunod niyan? May na-effect yan. Oo. Sigurado. Lahat ng pangunahing bilihin, apektado niyan. Automatic yan. Di ba? At kagaya nga ng binabanggit mo, Calando Marquez, ito na ang inaabangan mo, Calando. Uy, Calando ha. Good morning. Gumaling na si Calando. Ha? Gumaling. Hindi na ba mainit ang ulo? Hindi na. Sigurado bang Pero ngayon, ewan ko lang. sigurado bang mga leader Aha. at hindi dealer ang kausap ng Department of Energy? Tuloy mo na. Ito nga, Calando, kasi nga ho, Bet Calando, nakahanda na pong ipatupad ng fuel subsidy program ng pamalaan sa harap ng pangambang sumirit ang presyo ng langis, sumirit pa ang presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hawak na ngayon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 2.5 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy ng mga maapektuhan sa sektor ng transportasyon, sana oil. Ayon kay Jose Castro, nagbigay na ng direktiba ang liderato ng DOTR sa road sector na isapinal ang dokumentasyon at proseso ng continuing 2025 fuel subsidy. At bukod dito, meron ding tig 25 million pesos na kaparehong pondo ang Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga magsasaka at mangingisda. Tiniyak naman ng Palasyo ng Malacanang na pasisimulan ang pamamahagi ng ayuda sa sandaling umabot sa, ayun pa, hihintayin pa natin, umabot sa $80 per barrel ang halaga ng krudo sa world market. Pasada Balita. Sa detalye na iba pang headlines, idiniklara ng House Committee on Justice bilang sufficient inform ang 2 impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa inoprubahan sa determinasyon ng sufficient inform, ang ika-3 at ika-4 na reklamo dahil sa permado anila ito ng mga complainant. Verified, nag-endorso ng mga miyembro ng Kamara na isama sa order of business sa loob ng 10 session days at nai-refer sa kaukulang komite sa loob ng 3 session days. Kasama rin dito ang pagiging compliant sa procedural formatting at jurisdictional requirement ng reklamo at pagsunod sa 1-year bar rule na umiiral sa Kamara. Sinampa ang ika-3 reklamo ng grupo ng mga pari, madre at abogado at inendorso naman ni mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, habang inihain ang ika-4 ni Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila Representative Benny Abante. Samantala, susunod namang madedetermine kung sufficient in substance ang reklamo na idaraos ngayong araw. Pasada Balita. Kinumpirma naman ng House Justice Committee na hindi na isasama sa pagtalakay ang unang impeachment complaint na inihain ng Makabayan Bloc at inendorso ng Makabayan sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos hindi makalusot sa determinasyon ng sufficiency in form at sufficiency in substance ng reklamo. Sa botong 22, pabor at 10 ang tutol, pinagtibay ni Committee Chairperson Jervil Luistro ang inihaing motion ni Committee Vice Chairperson Jonathan Keith Morales na isantabi ang unang reklamo dahil umano sa paglabag sa 1-year prohibition period. Matatandang inihain ang Makabayan Bloc ang impeachment complaint sa tanggapan ni Secretary General Cheloy Garafil nitong Pebrero 2 dahil umano sa tapos na noon ng Enero ang 1-year bar rule na inihain laban sa Vice Presidente batay sa ruling ng Korte Suprema.
Pero ayon sa komite, batay sa umiiral na patakaran sa Kamara, Pebrero ang 6 ang tamang petsa ng pagtatapos ng one-year bar rule kay VP Sara. Dahil dito hindi na pinayagan ng komite na magpatuloy sa pagdetermina kung sufficient in form and substance ang unang reklamo. Pasada Balita. Naisubiti na ng mga petitioner ng ikalawang impeachment complaint ang kanilang liham sa tanggapan ni House Secretary General Cheloy Garafil. Ito upang hiringin ang pag-withdraw o pag-atras sa ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte at ipabatid ang kanilang suporta sa ikatlong impeachment complaint. At antadang isinampa ang ikalawang reklamo ng mga miyembro ng Tindig Pilipinas sa pangunguna ko Convener Francis Kiko Aquino D na inendorso naman ni namamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Ayon kina Representatives De Lima at Sendanya, nagsagawa sila ng pagpupulong kasama ang mga complainant at napagdesisyonan na bawiin ng kanilang reklamo at ilipat ang suporta sa ikatlong impeachment complaint. Kaisaan nila sila sa paniniwala na mahalagang matiyak ang pinakamalakas na kaso at pinakamabilis na paraan upang magaranti ang impeachment trial ng Vice Presidente. Binigyan din ng mga endorser sa ikalawang reklamo na dapat harapin at sagutin ni VP Sara ang mga seryosong alegasyon ng pang-aabuso sa kapangyarihan at issue ng katiwalian. Pasada Balita. Ilang senador handa na maging senator judges sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ulat naman mula sa Senado Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Handa ang dalawang senador na maging senator judges sakaling umakyat ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Riz Ontiveros, tulad ng mga kapwa senador, handa siya na maging tagapaglitis dahil bahagi ito ng kanilang tungkulin. Tiniyak din ni Ontiveros na boboto siya batay sa mga ebidensya na ipipresenta sa Senado na magiging impeachment court kung sakali. Idiniin na ang impeachment ay tungkol sa panagutan at hindi dapat maugnay sa eleksyon. Nauna na nagdeklara si Vice President Sara Duterte na tatakbo sa pagkapangulo habang bukas naman si Ontiveros na tumakbo rin sa pagkapresidente kung pipiliin ng oposisyon. Ayon naman kay Senator J.V. Ercito, constitutional duty nila mga senador na maging senator judge kaya tapat niya itong gagampanan. Pero pagkatapos ng proseso ay giniit ni Ercito na huwag kalimutan na ang mahalagang laban pa rin sa huli ay para sa ekonomiya, trabaho, infrastructure, healthcare at seguridad sa pagkain. Hindi anya pwedeng tuloy-tuloy dito sa bansa ang bangayan at pinapa-impeach ang dalawang pinakamataas na opisyal habang umaabante na ang mga karatig bansa. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa simpilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras po na 29 na sandali makalipas ang ika-6 na ng morning sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita. Kinumpirma mismo ng Department of Agriculture na mas mababa ang presyo ngayon ng karne, gulay at sibuyas. Kasunod dito ng pag-iikot ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara sa Commonwealth Market sa Quezon City. Sa monitoring ng kagawaran, mas mababa sa manufacturer's suggested retail price ang bentahan ng karne na 330 pesos kada kilo sa Yempo at 280 pesos kada kilo ng pigi at kasim. Mababa rin ang presyo ng gulay tulad ng carrots na nasa 80 kada kilo, patatas at repolyo nasa 60 pesos naman kada kilo, habang nasa 80 pesos hanggang 90 pesos ang kada kilo ng sibuyas at 100 piso naman ang kada kilo ng siling labuyo. Samantala, patuloy na minomonitor ng DA ang presyo ng pagkain at pinaghahandaan ang intervention dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, pinalag po tayo mga kabalitan-kabalitaktakan na muling makahuntahan isa sa mga tinaguriang geopolitics expert at saka dating National Security Advisor sa katauhan po ng isa na sa mga suki natin, ang atin po iginagalang
na si Professor Clarita Carlos. Prof. Carlos, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ Hello Channel 23. Ma'am, Prof, good morning po. Hi, good morning sa inyong dalawa. maraming salamat po sa pagkakataon on a Tuesday morning. Professor Carlos, inabala ka namin. Unang-unang nungan, ano pong masasabi nyo sa naging hakbang ni Uncle Donald Trump? Ba't mo naman naging uncle yun? Baka kasi kulang lang siya. Yung umatras siya kahapon, humingi ng ceasefire. Anyway, Umatras yung ano niya, dahil natandaan mo yung si Donald Trump, nung first presidency niya, humingi siya agad nung he demanded a military parade on July 4th. You know, parang yung ginagawa sa North Korea kay Kim Jong-un. alright. No? And the military bulk at ano ba to? Ang mahal-mahal lang no, that will cost millions to do a military parade. But I can't remember now if you got it. Now this time, gusto naman niyang to be in the saddle horse, no, to lead a war of an unprovoked attack on Iran, led by his another ill-intentioned leader, Netanyahu of Israel. So, ano masasabi ko doon? Marami. Diba? Ano po ang pinakamabigat na ang gusto nyo maparating sa kanya kung siya'y nakikinig man ngayon, Professor Carlos? Yeah, unang-una hindi siya nagbabasa at hindi siya nakikinig. Right. I, me, and myself yun. I'm trying nga to, if I find time, talagang gusto kong gawin ng operational code nitong leader na to at saka yung isa pa, no? Both malevolent leaders. Malevolent meaning ill-intentioned, no? That's the meaning of malevolent. And want to find out, why are they doing this, all over the world, wreaking havoc, unprovoked attack, killing leaders of countries, kidnapping them, and nobody's stopping them. It's really the question that we should all ask, di ba? Wala bang Professor Carlos, wala bang sayang UN dito? UN is toothless, no? Kaya naman magsisisigaw pa si Guterres dyan, wala namang katuturan yan. Akin ang US Congress. Kasi the President has to declare war together with the US Congress. Nga po eh. Wala parang walang- binayolate na niya all manner of constitutional provisions. And, Impeachable offense yun. yeah, if they can impeach him, siguro May numero siya. Yun lang, May may numero siya, kasi di po ba, Prof? May numero siya sa Congress, Hawak kaya niya malakas yan ang loob eh. kasi merong midterm elections sa November which can change the profile, the face of Congress, the US Congress, the lower chamber and the chamber. So, we'll see. Alright. So, itong ginawa ni Donald Trump, ni President Donald Trump, yun nga, kagaya ng binabanggit nyo, unprovoked. Ano naman ho ang napakalaking impact, lalo ho sa atin, nitong ginawa ho niya? At paano po natin ito malalampasan? At ano po ang dapat ding gawin ng Pilipinas para po, tayo naman hindi naman maapektuhan madamay. Kasi kalyado tayo eh. oo Alay tayo Alay ng tayo, Amerika. alay. Professor. Unang-una, siyempre tao. Saka mo naisipin yung price ng gas. Tao, kasi ilang milyones yung nandyan, especially sa mga affected countries na nag-host ng American bases, kasi yun ang talagang tinitira ng Iran dahil Iran is going for broke. Parang scorched earth policy. Scorched earth policy ang kanyang dinusundan. Maybe just as well, nakikipag-negotiate sa Geneva, tapos susunod na araw ay binomba na siya, no? And so, yun nga, make sure, alam ko, nung nasa cabinet pa ako, merong contingency emergency plans, no? Ang ating gobyerno. But nakikita ko dun sa mga anecdotal evidence naman na many of our workers there are basically safe and they don't want to return to the Philippines where there's no work. Yun talaga yung the reality on the ground, no? But that said, I think there was already, unfortunately, a casualty in Israel. And that is so sad, no? But there will be many, many others, especially yung mga engineers and other workers who are working in the refineries. Kasi yun ang tinitira ng Yun, Iran. yung mga energy, Yung oil tanker. pati mga yung oil tanker. facilities. Oo. Because Iran really, talagang inapi na siya ng inapi at nakikipag-usap. Tapos yung pala, bobombahin din siya. Susundan niya sinasabi Samson option.
Ang Samson option kasi, natandaan niyo si Samson, Yes. ang nano niya, giniba niya yung building. Sabi niya, if I'm going down with you. I'm going to bring you with Sama-sama you. na tayo. Sama-sama na Samson tayo. option. Damay-damay na, ganun. Pero, Oo, sama-sama na tayo. Yeah. Opo. Prof, do you see this na itong mga kaganapan na ito will escalate into a full-blown regional war, regional conflict? I hope not. Kasi kaninang umaga, nababasa ko yung sinong kanilang, kasi di ba, reportedly nawala na si Khamenei at sa Yes, kanyang pamilya. Patay yung kapalit, Patay napatay na. na rin. Mukhang nag-form sila ng parang collective leadership. And the head of that, I forgot his name, kaninang umaga, nag-declare siya that America is no longer safe. So in other words, hindi lang yung US bases in Qatar, in Saudi, etc., Bahrain, and other places in the Middle East, ang tatargetin nila, America is not safe anymore. Hindi ko lang alam kung ano yung laman ng sinasabi niya, which means na, ewan ko if they have the capability to reach the continental US. No? Alright. Pwede rin po bang, wag naman sana, pwede po bang mag-escalate ito at magtuloy-tuloy as World War III, Professor Carlos? We hope not. Not likely siguro. Dahil ngayon nga, parang umatras na to si Trump at humihingi ng ceasefire through 4 to Italy. 5 weeks lang daw. And yeah, sabi ng Iran, no, inumpisahan mo to, tapusin natin to, no? At kung namang meron tayong agam-agam na masali tayo dito, hindi siguro, again, not likely. Always you will notice I talk of likelihood kasi I cannot use the verb will, no? Kasi hindi naman ako si Madam Auring, no? But we're talking less likely because we will only be involved if there will be mag-spill over to sa conflict between China and US sa Taiwan. Yun. Aha. Nakialam ang ang China, Prof? Oo. Pero I don't think, nakita mo yun, hindi nagsasalita yung China and Russia, very lame ang kanilang mga Actually, Kasi isa nga pag sila pumasok sa... yung dalawa na yan. Isa nga lang yata ang China sa humihiling na tumigil na Tigil na yung gera no? Yeah, wala Kasi, namang nakikinig sa kanya. Walang apektado nakikinig kay sila eh. Putin. Walang nakikinig kay Guterres ng UN. Yun lang. Yeah. Anyway, Yun lang. hindi tayo dapat mangamba dahil nga yung mga EDCA site na yan, yung dating military bases ng Amerika dito sa atin, negative na tayo tumbukin, Professor Carlos, para idamay? Ang contingent kasi yan John. Ang sinasabi ko, mag-spill over yan at pumasok yung issue ng Taiwan. That's the only time we might have to fear that the missiles that the US have installed in the 9 EDCA sites might be targets, no? Kaya nga siguro in 800 or so days magkakaroon tayo ng bagong presidente. Sana ang una niyang gawin is alisin yung mga missiles sa 9 EDCA sites saka alisin yung supply depot na nasa Subic. Siguro yan ang una niyang gawin. So we have to reconsider yung mga EDCA sites na yan. Of course. Better, Of course. Better, Not magkaroon only ng panibago. consider, really. Remove them. Opo. Pero ito pong, kasi ito nga ang kaganapan nga sa Middle East, kagaya ng binabanggit ninyo, no? Kanina parang nagpapahiwatig si US President Donald Trump ng ceasefire. Umurong na siya ngayon. Pero ang sabi niya nung isang araw, hanggang 4 weeks lang daw, 4 to 5 Pwede weeks. pala yung ganun? Deklara ka ng gera na may limit. May limit lang pala, no? Hindi, akala niya kasi, dahil wala naman siyang alam, akala niya 3 to 4 days lang daw at saka titiklo pang Iran at Akala niya go back to the mabubuli niya. negotiating table, no? Hindi niya kilala ang Iran. Iran is the cradle of civilization. It has a 3,000 years of civilization which both Israel and the US do not have. No? Mga bagong bansa ang US at Israel. No? Israel was born in 1947. US was born in 1776, 200 plus years ago. So, no contest yan in terms of civilization. At yan, kahit siguro pagpapatayin nila lahat ng liderato na yan, no, it will be the Iranians who will really finally have to decide ano bang gusto niyong gobyerno. Not another external entity. Only Iran. Sila yung mga Persian no? Mga Iranians. Battle ready yung mga... Battle ready. Pero Prof, sorry kuya. Prof, anong nakita mong bukod sa pambubuli, bukod sa hindi ko malamang dahilan, ano nakikita mong motibo para gawin ni President Trump itong hakbang na ito? Para lang magpasabing, I'm the leader of the world? o dahil nabuyo ba siya ni Benjamin Netanyahu o
it's just for the oil. Tama ka, no? May binanggit mo yung magic word si Netanyahu kasi hindi naman tayo sobrang tanga. You know, of course, the Epstein files, hindi sinasa publiko ng isa pang tangang si Bundy ng Department of Justice nila. Yung mga parte ng Epstein files na tungkol kay Donald Trump at ang kanyang mga pinagagawa habang kaibigan niyang Way back kaibigan niya si Epstein. mauungkat. So, kung gusto mong mag-isip ng masama, magawa ka ng giyera para malimutan yung Epstein, no? And I suspect, ang hypothesis ko, ang hunch ko, is Netanyahu has the goods on Trump. So, binablockmail si Trump kasi makita nyo may reluctance si Trump talaga to go to war. Makikita mo kasi nag-meet sila sa Geneva, talagang ini-stretch yung at saka mismo sabi ni Rubio, we had to strike before Israel strikes first. Big sabihin, tama na talagang Netanyahu really pushed Trump to do this undertaking silang dalawa, no? Kasi nga, yun nga ang hinuha ko, meron siya, binablockmail niya si Trump tungkol sa Epstein files. Klase. Anyway, para may-cover up yung Epstein files, dinamay ang maraming May yun? ibang Anong bansa. tawag doon? Divert issue. Diversionary tactics. Alam ko, diverticulitis. Diversionary Diversionary pala. Professor Carlos, kung makikinig sa inyo si Trump at saka si Netanyahu, ano po ang mensahe nyo sa kanila? Tapusin nyo na yung kahibangan na ito. At ikaw, Netanyahu, huwag ka nang magtangkang mag-create ng Greater Israel na lalamunin mo yung Lebanon, Jordan, Syria, sapagkat lalabanan ka ng mga Asians, the West Asians. Hindi mo kilala, dahil hindi ka naman Asian, Polish ka, no? You're a Polish Jew. Hindi mo kilala ang mga Asian. Tayo, tulad ng kita natin ng Japanese occupation, during the American occupation, the Spanish occupation, lalaban tayo sa nang-aapi sa atin. Ganon din ang Asians, ganon din ang Iranians, ganon din ang other Asians sa gitnang silangan. Atin naman po dito sa gobyerno ng Pilipinas, ano pong maipapayo po ninyo? Lalo po ngayong nagdo-domino effect na itong kaganapan dyan sa Middle East. Yung DMW, magsalita kayo, magbigay kayo ng update sa amin kasi hindi namin nalalaman yung nangyayari sa aming mga relatives dyan. At yun nga, yung sinabi ko kanina, human beings should number one, mag-kick in dapat lahat ng contingency plans. Number one, number two, number three, human beings there, yung Filipino workers natin. Lalo na yung mga tina-target ng mga refineries, tsaka yung mga oil depots doon. No? Yun talagang ilikas nila. Kasi isipin mo, hindi ko alam kung ilang million sila. And I was asking 2.5 million po, Prof. 2.5 million. Sa buong Middle East. Buong Middle East po. Dyan. Marami. Oo. So isipin mo, I was just talking to my grandson who is a PAL pilot. Sabi ko, anong pinakamalaking plane at ilan ang malalagay dyan? Pinakamalaking plane daw, mga 420. Isipin mo yung, assumin mo na gusto nilang maglikas, no, and to be evacuated back to the Philippines to safety, ilang eroplano ang kailangan mo? Nakasara lahat ng airspace ng Middle East, di ba? It's closed. Oo. Close yan. So, yun nga, ang nakikita natin down the line, yung isang researcher ko, nagsabi na kaninang umaga, na nag-gas up siya kanina and tumaas ng 10 pesos yung kanyang, sa pump, no? Almost 2 pesos kada liter. Yeah, pero siguro, on the other side, kung gusto mong tumingin ng upside, maglakad para pumayat, at magbisikleta para pumayat. Buti ng edad ni Professor Carlos. Hello! 90 years old, no? Siyempre, naglalakad pa ako, no? Ikaw na maging 80, hoy. Alright. With that, Professor Carlos, as always, maraming salamat sa pagkakataon, ha? At Sige, ang aga-aga nyo, ha? At sana wag nang lumala pa ang sitwasyon. sitwasyon. Ingat po. Ingat Ingat, po. Prof. Ingat, Prof. Good Ingat morning din po. sa inyo. God bless, Salamat. God bless. Good morning, good morning. Apo. Alright, Si, yan po mga kabalitan-kabalitaktakan ang suki na natin, ang ika ngay gumagabay sa atin kapag ibang ika ngay Actually, politika. nag-gets ko naman yung punto naman niya doon. Talaga, nabuyo, no? Nabuyo. Ang problema Si kasi, Uncle Donnie. ang problema kasi, negosyante kasi yan. Gusyante nga, yun ang Di ba? matindi Hindi dyan. naman siya politiko eh. Mm. Di ba? Kaya alam mo na, pagdating sa business iba rin naman ang kalakaran. Siguro parang nakalimutan niyang
Amerika, buong bansa ang pinagnenegosyohan mo. Di ba? Pero ang tindi nung kung talagang America is diversionary the international police of the world. di ba? Yung talagang diversionary tactic lang yung ginawa nila, yung motive. Napaka-unfair naman sa mga inosente. Oo nga. Napaka-unfair naman sa Iran. Oo. Di ba? Tsaka yung mga, isipin mo, nananahimik, nakikipag-negotiate. Tsaka yung binabanggit ko yan, with your indulgence, Kuya Andrew, mga kabalitan-kabalitaktakan, tawag dito yung ginawa ni dating President Obama para maiwasan yung mga ganyang nuclear weapon na yan, ayos naman eh. Diplomacy. Binabanggit, di ba? Diplomacy. Pero ba't nung pagdating nung kay Trump, nagkagulo. At ipinilit niyang may nuclear something sa Iran. Kaya May ginera. nuclear Diba? weapons. Kaya nga. Nagde-develop ng nuclear weapons. Ang nangyayari ba, history repeats itself, kagaya ng kay Saddam Hussein, na ginera dahil merong mass destruction weapon. Pero ang Russia may nuclear weapons. Nakakasaba siya sa Ah? Russia. Ang North Korea may nuclear Diba? weapons. China. May nuclear weapons. Good thing lang, ang sa akin lang, wag naman sana mangyari, panalangin natin maigi, mga kabalitan-kabalitaktakan, wag nang makiisa tong China at saka yung Russia. Dahil ibang usapan na to pag sumahin ng dalawa. Wag naman. Superpower na. Pero marami ang nagsasabi kagaya I know mag-agree rin si Prof. Carlos na hindi sasali ang Russia. Naman, Kasi dapat busy sila sa Ukraine. yun lang. Sarili silang May gera. sarili sila. Diba? Sana lang talaga, panalangin natin kill na to. Wala namang nananalo sa gera eh. Wala. Diba? Kat ang kawawa dyan yung mga inosente tsaka sibilyan. Sa totoo lang. Ayan, mag-domino effect po yan. O siya, tayo po muna ay magbabalik makalipas po muli ang ilang mga paalala oras. Supreme Leader of the Galaxy and Universe, Wenner Contihino, 13 minuto bago sumapit ang ganap na alas 7. Asa ni Pangulong Marcos na tiyaking walang magaganap na price gouging sa langis at iba pang pangunahing bilihin. Detalye nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyaking walang magaganap na pananamantala sa presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin sa gitna ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mahigpit ang bilin ng Pangulo na bantayan ang galaw ng presyo upang hindi makapanamantala ang ilang negosyante. Ayon kay Castro, hindi pa napapanahon ang pagtaas ng presyo ng langis. Kasabay nito'y inatasan naman ang Department of Trade and Industry o DTI na magkaroon ng masusing monitoring sa merkado. Nakatakda naman may pagpulong si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy sa mga oil companies upang talakayin ang sitwasyon ng presyo ng petrolyo sa bansa. Samantala, tiniyak din ng pamahalaan na magpapatuloy ang pagbibigay ng subsidy sa mga sektor na maaaring maapektuhan ng posibleng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang mga itotong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Malaysian National arestado sa NAIA dahil sa pagbibitbit ng 112 million pesos na halaga ng illegal na droga. Pro 5 ay Yupangkos sa detalye. Naaresto ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang isang Malaysian national dahil sa bitbit nitong mahigit na 112 milyong pisong halaga ng illegal na droga noong Sabado. Ang bahagi ng inarestong suspect ay dinala ng mga tauhan ng Bureau of Customs upang inspeksyonin at dito natuklasan yung mga illegal na droga na nakatago sa loob ng kanyang check-in luggage. Na-recover ng BOC ang mahigit 16 na kilo ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu na may street value na mahigit 112 milyon. Ang operasyon ay pinangunahan ng Bureau of Customs Anti-Illegal Drugs Task Force sa pakikipagtulungan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno,
Ang pagkakumpiska ng droga sa Malaysian National ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pasin ang kampanya kontra illegal drugs at paigtingin yung pagbabantay sa mga pantalan at paliparan ng bansa. Ito si Batang number 5. Ayaw pang kaparisyon dalimato ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilikod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa detalye pa ng headlines, kinumpirma mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nitong Lunes na nakipagpulong siya sa mga tauhan ng International Criminal Court upang talakayin ang proteksyon ng mga Pilipinong testigo sa kasong Crimes Against Humanity laban naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Ombudsman, ipinakilala sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga taga-ICC, mga 1 taon na ang nakalilipas upang pag-usapan proteksyon ng mga testigo. Ayon kay Ombudsman Remulla, siya pa ang kalihim ng Department of Justice nang idaos ang naturang pulong. It din ng taong bayan na ang pagtulong ng DOJ sa mga testigo sa kaso sa ICC, isang legal at moral na tama. Nauna nang inakusahan ni Atty. Levito Waligod si Ombudsman Remulla ng graft, kaugnay ng pakipagpulong nito sa mga tauhan ng ICC at sinabing nagdulot ito, anya ito, ng undue damage to government. Tinutukoy ni Atty. Baligod ang reklamong kidnapping na inihain ng pamilya ng dating Pangulo kaugnay ng pag-aresto at pagkakadete nito sa detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands. Pasada Balita. Naniniwala naman si University of the Philippines College of Law Senior Lecturer Lee Garcia na tutuloy sa trial phase ang kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Atty. Garcia, matibay at komprehensibo ang mga argumentong inilatag ng prosekusyon sa nasabing korte, lalo na sa salitang neutralize na batay sa prosekusyon ay nangangahulugang pagpaslang sa isang tao. Kinwestiyon naman ni Garcia ang naging argumento ni Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman na media ang may kasalanan sa pagkakakulong ng kanyang kliyente. Alam natin na yung media at that time, they were really presenting the state of the country at hindi tayo unaware no, na while may mga statements on self-defense, lawful exercise, alam natin na by and large, during the war on drugs, it was really a very punitive environment. No? So masasabi ko na yung at least yung mga present na media clips ng prosecution, hindi naman sila cherry-picking, no? Gaya ng sinabi no, during the opening statements of the defense. At of course, we know that any sort of reporting would have political consequences. Pero hindi naman ito ibig sabihin politicized ang media o kaya naman ay they're just merely reporting for a political purpose. Samantala, malabuan niyang maihalin tulad si Duterte kay dating German Supreme Leader Adolf Hitler pagdating sa elemento ng pag-uutos sa pagpaslang sa mga taong taliwas sa kanilang ideolohiya. In terms of scale, no, very different yung scale. Pero at least sa element na ang isang commander sa international criminal law kasi yung most superior or yung commander, siya yung pinaka-responsable. No? So whether it's Hitler or yung iba pang mga naging former heads of state, masasabi natin na ang attribution sa kanila hindi nakadepende sa specific na order na sinabi nila na o patayin mo siya, no? Or kaya yung direct order na tinatawag. In fact, pag titingnan mo yung mode of liability na inipresenta ng prosecution pati ng victims, isa lamang yung direct, yung ordering. Meron silang inducement, nandun din yung indirect perpetrator o kaya yung parang mastermind na tinatawag. Ang pantinig ni UP Law Senior Lecturer Lee Garcia sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, Supreme Court decision kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at pagdala sa ICC, hihintayin muna ng DOJ bago umaksyon. Tara kay Patrol 24, June Samson. Nilinaw ngayon ng Department of Justice na hihintayin muna nila ang ilalabas na desisyon ng Korte Suprema
para sa mga petisyon kaugnay sa insidente ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinaliwanag ni DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez na iyan ang kanilang pagbabasihan kung anong aksyon ang gagawin ng DOJ sakaling magpalabas ng warrant ang International Criminal Court. Magugunitang una ng sinabi ng DOJ na wala silang inakasang preparasyon para sa posibilidad ng pag-aresto at isuko sa ICC o sa Interpol ang mga co-perpetrators ni Duterte sa drug war na pinangalanan ng ICC. Partikular sa mga pinangalanan ng ICC ay sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at iba pang matataas opisyal sa Duterte administration. Patrol 24, good news. PNP lang may tonong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag Sa oras po ng ganap na ikapito ng umaga, narito po't ating tinggan ang munting paalala, mensahe mula po sa ating amanang impilan, ang chairman po ng Ali Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Think good, thank God, thank God. Have a great day, a great week ahead. God bless you. Yan po maigsisalit makabuluhan na mensahe at paalala mula po sa ating amarang impilan, ang chairman po ng Live Broadcasting Corporation, walang dili iba si Boss D. Edgar A. Cabangon. Mamahagi ng fuel subsidy sa mga tsuper, ikinakasana ng DOTR. Presyo naman ng pagkain, mahigpit na binabantayan ng DA. Pasada Balita. Pamaray dineklarang sufficient inform ang impeachment complaints laban kay V. Sara. Pasada Balita. Ombudsman Remulla aminadong nakipagpulong kay dating Senador Trillanes at ICC investigators kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, inflation rate ng Pilipinas posibleng lumobo dahil sa panibagong sigalot sa Middle East. Ayon sa isang economic think tank. Pasada Balita. Balita naman mula sa Ibaing Dagat 2025 Conclave ng Vatican, kumpirmadong nagkaaberya. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, DepEd Negros Island nagpalabas ng safety procedure tungkol sa mainit na panahon sa idinaraos na palaro. Pasada Balita. Balita pang kalusugan, natural na mga paraan para malinis ang tobats o bato, kidney, ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, sino nga ba? Sino nga ba kina Aaron Villaflor at Ron Angeles ang nagbasag? Nagbasag ng kanilang katahimikan sa sinasabing pag-leak ng mga private video nito. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras na 4 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, nilinaw ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo na wala pang mandatory repatriation para sa mga Pilipino sa Middle East na naiipit sa digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Senator Tulfo, voluntary repatriation pa lamang ang payo ng pamahalaan at kung hihilingin ito ng mga OFW na nais na umuwi. Sa kabila nito, tiniyak ni Tulfo na bukas ang mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa Middle East upang saklolohan din ang iba pang Pilipino, partikular ang mga residente o citizen na sa ilang bansa sa gitnang silangan.
karamihan po sa mga kababayan natin, pag may mga ganun ho, stay put po sila kasi ganun din po naman ang advice ng mga lokal na pamahalaan po doon ng bansa na mag-shelter muna sa mga bomb shelter o wag muna lumabas ng bahay. Mahirap pong gumalaw, ibig sabihin wala rin po sila mga masakyan papunta po sa ating mga embahada. Pero meron pong tinatawag tayo na voluntary repatriation, yung kusa, yung gusto nila ay tumawag ka sa embahada natin o sa ating OWA para ikaw po masundo sa iyong kinaroroonan. Iyak din ni Senator Tulfo na may sapat na pondo ang pamahalaan sakaling humiling ng repatriation ng mga Pilipinong nasa Israel at Iran. Pinadagdagan po natin ang budget na Office of the Secretary ng DMW ng another 800 million at ang OWA naman ay pinadagdagan natin ng 500 million. So a total of 1.3 billion para po dyan sa mga contingency na yan, mga pangyayari na gano'n na pwedeng ilikas po ang kababayan natin. Yan po ang tinig ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Isilipin din ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo ang posibleng direktang epekto sa bansa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sa gitna ito na nagpapatuloy na kaguluhan ng pinagsanib na puwersa ng Amerika at Israel kontra Iran, kung saan kabilang sa mga target ng Iranian Revolutionary Guard Corps ang mga American military base at assets sa Middle East. Sa kabila nito, nilinaw ni Senator Erwin Tulfo na hindi naman military base ng US ang mga EDCA site Pilipinas, bagkus isang lugar para pagdausan ng military exercises. Siguro napapanahon na bilang chairman po ng Committee on Foreign Relations, kailangan siguro talaga pag-aralan lang naman. Hindi ko naman sinasabing kanselahin ho natin dahil yan po ay agreement na. Kailangan na siguro pag-aralan. Ano po ba mga pros and cons nito? Kung sakasakali na may kailangan mga baguhin ng konti, siguro kailangan natin baguhin with our partner, yung the United States. Tiniyak din naman ng senador na matagal nang nakalatag ang mga pusing hakbang ng pamahalaan kung sakaling tumagal ang sigalot sa gitnang silangan. Una po sa lahat, malayo po tayo sa Middle East. Hindi po tayo aabutin yan sa mga missiles ng Iran. Pangalawa, kaibigan po natin ng Iran. Meron po tayong diplomatic ties po dyan dahil marami po sila mga estudyante dito po sa atin na nag-aaral. Pero syempre, yan po away po ng mga malalaking bansa. So mahirap po makialam. Pwede lang po natin gawin. Tiusap siguro na baka pwede bumalik muli sa mga negosasyon kasi punot dulo po niya, negosasyon eh. Yan naman po ang tinig ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Dalas sapat na pondo para sa kailangang tulong at suporta ng mga Pilipinong nasa Middle East, muling tiniyak ng pamahalaan. Babalik si Patrol 13 Gilbert Perez. Siniguro ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cactac na may resources ang gobyerno para matulungan at may bibigay ang kailangang suporta para sa mga OFW na nasa gitnang silangan. Sinabi ni Cactac na sapat ang budget ng gobyerno na dito ay nasa 2 bilyong piso ang nakalaan para sa Action Fund. Bukod pa niya rito ang additional funding para naman sa operational expenses, kaya't posible ayon kay Cactac na umabot sa 3 hanggang 4 na bilyong piso ang kanilang contingency fund para sa kanilang gagawing pagtulong at pag-aasikaso sa mga OFW. Wala pa niya dito ang pondo naman mula sa OWA. Gayunpaman, sinabi ni Cactac na naipag-unayan pa rin sila sa Office of the President at Office of the Executive Secretary kung pag-uusapan ay posibleng funding requirements. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totongas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Sa iba pang balita, naglabas na ng subpoena ang prosecutors ng Department of Justice laban sa Villar Holdings Corporation at ilang executive member nito kaugnay ng reklamong inihain ng Securities and Exchange Commission. Kabilang sa mga ipinasubpoena sina dating Senators Manny at Cynthia Villar, Senators Mark at Camille Villar at Direk Manuel Paulo Villar. Nauna na naghain ng criminal complaint ang SEC laban sa kampanya ng mga Villar dahil sa sinasabing market manipulation,
insider trading at misleading disclosures. Nilinaw ng DOJ na dumaan na sa paunang pagsusuri ang reklamo at isasailalim na ito sa preliminary investigation. Pasada Balita. Sa pagkakataon ito, tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang kinatawan po ika-6 na distrito ng Maynila, si Congressman Bienvenido Benny Abante Jr. Kong Benny, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ Child 23. Drew Nasino po at John Ibanez, Kong. Good morning po, Congressman Abante. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapanood ng inyong programa. Po, salamat po, Kong, sa Kong Benny, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin pong himpilan. Yes, sir. Apo. Salamat po. Apo. Sir, yung impeachment proceedings kahapon, yung pagtalakay po sa House Justice Committee, magtutuloy po ngayon yan, di ho ba ngayong araw din? Yes, sir. Totoo po. Apo. Totoo po. So ano po ang take nyo kahapon dahil mukhang merong isang isinantabi na impeachment complaint, itong reklamo ng Makabayan Block, Kong Benny? Well, ang balita ko dyan ay yun ang impeachment complaint ay isinantabi na sapagkat maaaring may question doon sa 1-year ban, no? Ang pangalawa naman ay hindi na rin po pinagpatuloy ng pangalawang complainant yung kanilang impeachment complaint at ang ginawa na lang po nila, sinuportahan nila yung pangatlo. Sapagkat pareho naman yung endorser si Lana de Lima rin. Apo. And kaya ang nangyari, yun na lang ang pangatlo at pang-apat ng tinalakay ng Committee on Justice. Hindi po ba makakaapekto po yun sa kabuuan po ng reklamo kasi dalawa yung isinantabi tapos may dalawa na lang natira. Hindi ho ba hihina yung kaso, yung reklamo, Kong? Hindi po, kasi alam mo, yung pong fourth impeachment complaint na ako po ang nag-endorso, yun po talagang pinakakompleto eh. Pinakakompleto po yun. Unang-una, yung, di ba meron tayong tinatawag culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, high crimes. Kompleto ho yun. At may dagdag pa yung pong affidavit ni Ramil Matriaga. Alright. So, sa pagbawas sa dalawa ng apat at pagsuporta naman ng mga nabawas doon sa dalawa, ibig sabihin mas, kumbaga, short and concise pero mas matibay, Kong Benny. Tama po ba? O dahil yung pong una at yung unang pangalawa halos pareho naman ang pangatlo eh. In fact, yun yatang una at pangalawa mga isa lang talagang binigyan ng diin doon betrayal of public trust. At ito po bang isinasagawa niyo yung proseso ngayon sa Kamara, Kong Benny, hindi na po ito ikangay mako-question muli at wala pong conflict ito dun sa ipinalabas naman ng decision before ng Supreme Court sa naunang impeachment complaint? Palagay ko hindi na po dahil nakita naman po nila na sufficient inform. Ang pag-uusapan na lang siguro ngayon ang simula yung sufficiency in substance. Ako po naniniwala naman ako, kaya in-endorse ko yan. Naniniwala ako na kinakailangan po sagutin ng pangalawang Pangulo ang lahat ng mga aligasyon. Yun po yung makakabuti rin sa kanya That is good for her sapagkat nung una siyang inimbestigahan ng good government at ng Quadcom at Tricom, hindi po siya nag-appear she did not even take an oath. So, ibig sabihin, parang binaliwala niya ang mandato ng Kongreso. At wala siyang nasagot na anumang allegation dyan, kundi siya lamang ay nagbigay ng statement. Kong? Ano yan? Under oath yun. Diba? Kaya, ngayon, yun ang nangyari. Right. Kong, may nagbabanggit mismong mga kapwa nyo kongresista na kumpara sa 19th Congress, mukhang hindi raw po ganong katibay at katindi ang suporta ng impeachment ngayong 20th Congress. Can you comment on that? Lalo pat may umugong na pahayag ang NUP
na kung di daw po lalabas ang mga bagong posibleng ikangay reklamo o matibay, mukhang conscience vote ang kanilang gagawin. Parang on the rocks ba, Kong? How true ho ba yan? Ang NUP naman, na kung saan ako kabilang, sinabi naman sa akin personally ni Chairman Ronnie Buno na vote ang gawin. It is up to every congressman na member ng NUP to decide on his own kung ano gagawin niya. Oo. Nakausap ko naman to si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Nakasama rin namin sa NUP na sabi niya, pag yan, nandun na yan sa plenaryo, siya naman po talagang tatalakayin na yung substance. Ibig sabihin po yung substance, wala problema sa kanya. Kaya naniniwala po ako na karamihan din sa NUP ay susuporta sa impeachment on their own. So hindi party stand po ang mangyayari? Ano po yon? Hindi po magiging party stand ang mangyayari. Conscience vote po. Hindi po wala pong matching orders na isahan lang ang stand namin. Apo. Kundi personally, we are our own. So hindi po humina ang suporta sa impeachment, Kong Benny? Hindi po ihina yan. In fact, alam mo naman, 1/3 lang ang kailangan to proceed with the impeachment, di ba? Siguro mga 106 na mga congressman ang kailangan lang po mismo upang matuloy ang impeachment sa impeachment court. So I do not think na mayroong balakid tungkol dyan. Kong, wala ho bang naging epekto yung pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa 2028 presidential elections? Wala ho bang naging epekto? Yung alin po? Wala ho bang naging epekto yung kanya pong deklarasyon, yung kanya pong pagkandidato sa 2028 presidential elections? Wala ho. Wala pong masyadong epekto. Yung kung maaaring may epekto, may epekto doon sa mga kasamahan ng ating dating Pangulo. Pero kami naman po independente naman po yung aming stand dyan. Kaya sa akin po sa akin personally, wala epekto po yun . Ang banggit kasi maging nung ilang mga political analysts, with your indulgence, Kong Benny, ang tanaw kasi raw ng karamihan ngayon, nakatanaw na sa 2028 na. Kaya medyo... Totoo yan. We're concerned about that too. No? Totoo po na talagang nakatanaw na po sa 2028. At hindi lamang yan. Gusto ko rin sabihin sa inyo na ngayon po ay barangay election . Barangay election. Kaya naghahanda rin po mga congressman na tumulong sa kanilang mga leader sa barangay election. So balit, pag pinag-uusapan po natin yung pagboto sa impeachment, makikita po naman nila na meron ba talagang sufficiency in substance yan. Kung meron po, I think that they will vote according to their own conscience and promptly, and they will look into the matters. For example, like yung ebidensya, yung tinatawag nating mga factual evidence na makukuha po nila doon. Yun ang sa akin lang po, ang panalangin ko. They will not look at it as a political thing. Sapagkat yan ang pong impeachment nasa Constitution po yan . Right? Kong, baka lang makalimutan ko, dahil tinapyasan na nga yung mga impeachment complaint, do you agree na mapapabilis pa yung proseso forthwith agad? Dahil dalawa na lang, di ho ba, Kong? Sa akin, hindi kinakailangan bilisan yan sapagkat pwede naming himay-himayin yan. Hanggang Mayo. Walang problema ron . Pasok po ba doon sa session days na sinasabi? Pasok sa session days? Hanggang 10 session days yan. So therefore, 3 session days ng every week, no? From Monday to Wednesday. Kailangan lang po talaga himay-mahin yan. Hindi lang po pinamadali yan. We do not want
We do not want our people to think na nire-regular ng Committee on Justice yan. Kinakailangan po sa akin, kinakailangan po malaman ng taong bayan ang mga pangyayari. Oo, lahat ng mga aligasyon dapat masagot ng ating pangalawang Pangulo para ang ating taong bayan ay mas merong konklusyon na magagawa kung talagang kinakailangan bang ni Vice President na pagkatiwalaan sa pagiging Pangulo o hindi. Sapagkat ngayon, itong impeachment po, hindi na pinag-uusapan yung 2028 dito eh. Ang pinag-uusapan po dito, yung 1987 Constitution. Siya ba ay fit na manguna bilang Vice President? Hindi po bilang Presidente ha. Bilang Vice President. Sapagkat yung po aligasyon na yan, ay nangyari nung siya ay Secretary of Education at ngayon Vice President. Benny, talon tayo sa ibang topic pero dikit pa rin sa inyo kasi allegedly may mga mali-maletang dumating ng mga kaperahan. Ano pong reaksyon nyo dito? Ano pong hakbang na gagawin nyo dito? May mga hakbang kaming gagawin dyan. Huwag kayong mag-alala. Ano ha? Sapagkat ako nagtaka ako bigla akong nagulantang, no? Sa mga ganyang mga pangyayari. Number 1 pa nga ako doon eh. At alphabetical order. Alphabetical order eh. Ilang maleta daw ba yan? Hindi ko alam. Sabi nila 805 Nabibigatan ka ba, Kong? Opo, 805B. Mabigat ba yun? Hindi. Kung ganito na lang. Sinasabi ko nga sa mga security ko, asan yung mga maleta? Gusto kong makita eh. Wala naman sila nakita eh. At Kung ganito na lang. Palitin natin ng konti. Paper bag na lang daw. Paper bag. Pwede namang eco bag. Pwede. Pwede naman. Pwede. Yes, alam mo, ang nakakapagtaka lang yan, bakit ngayon lang? Timing. Dapat nung araw pa. Dapat nung pinag-uusapan yung Quadcom sapagkat inamin naman nung 18 Marines na 2 years na nilang pinibimigay yan eh. 2 taon. Ang tanong ko, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang nilabas yan? Kung talagang totoo yan, at maniniwala ang taong bayan sa kanila, kung kailan ba na ako'y nag-endorse ng impeachment complaint, kung kailan ang ating dating Pangulo nasa ICC, kung kailan po na nag-declare ang Pangulo, ang Vice President ng pagiging natatabong Pangulo ng 2028, bigla lumabas yung mga bagay na anong ibig sabihin nun? Na dapat yun makita po ng taong bayan yan. Right. Sapagkat ako, wala silang masasabi sa akin para sa korupsyon eh. Wala po, kahit anong gawin nila. Last few questions, Sir Daniels, kung Bante, mukhang Yes, sir. tinatanong din daw po kung panahong ibalik yung Quadcom. Ano pong stand nyo dyan? Sa akin dapat na. Sa akin, partnership po yan. Sapagkat ang pag-uusapan, alam nyo, yung pong affidavit ni Ramil Madriaga, inano doon yung amin pong pinag-usapan sa Quadcom. Na nung nagtayo si Ramil Madriaga ng isang organisasyon para kay Vice President Sara, binanggit po niya ang aligasyon doon sa kanyang affidavit, binanggit niya na ang nag-funding nung ISIP, nakalimutan ko na ibig sabihin ng ISIP eh. Ang funding po nung ISIP ay nanggaling sa Pogo, nanggaling sa drugs na pinag-usapan po namin. Ngayon, kung hindi magbabago ang tono ni Ramil Madriaga at papanindigan niya ang kanyang affidavit, iskinggan po namin yun sa kanya, sa ating Vice President. Nasaan na ba si Madriaga? Nakakulong po. Nakakulong po. Baka nauunahan kayo ng pagbisita kung ang Abante. Balita namin, nabibisita eh. Dapat bisitahin. Ayaw ko na bisitahin. Sinabihan ko na po yung NBI at yung DOJ. Kayo na bahala dyan eh. Nasa inyong puder yan eh. Basta yung Quadcom, dapat tuloy. May maleta o May wala? maleta o wala. Dapat po tuloy yun. Dapat tuloy yung Quadcom na yan. May maleta man o... Paper bag. Paper bag. Alright. Kung Miguel Dalges, baka may karagdagan pa po kayong mensahe sa ating mga kabayan. Lalo na, inaasahan magdi-decide kayo in sufficiency in substance today po. Kong.
Sisimulan po namin ngayon. Ang kahilingan ko lang po sa taong bayan, manood po sila. Sapagkat look, hindi po to penalidad, hindi po to politiko. Ito po ay mandato ng konstitusyon na gawin namin upang maiwasan po yung abuso ng isang opisyal ng gobyerno na dapat i-impeach. Kaya sa akin po ang akin lang po maging objective po tayo dito. Tingnan natin mabuti o mga aligasyon na ito. Kung wala naman po talagang ginawa ating Vice President, hindi po siya mapipigil tumakbo Pangulo. Pero kung halimbawa lamang na merong isang bagay na dyan, makita na meron siyang negligence, makita na meron siyang violation, mag-iisip po ang taong bayan. Ito ba suportahan natin? Yun po lang po pakiusap ko. Maging bukas ang isipan ng taong bayan habang atin pong sinisiyasat na maigi ang sufficiency in substance. Yun po pakiusap ko. Alright. With that, thank you so much po, Congressman Abante. Sa mga susunod na pagkakataon, naabalahin po namin po kayo ulit. Salamat po, Kong. Salamat po. Ingat po. Good luck po. Good morning. Thank you, morning sir. po. God bless. God bless. Si Congressman Benny Abante Jr. ang kinatawan ng ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila po naman ang inyong napakinggan. Senador Tulfo hindi kumbinsido sa alegasyon ng 18 dati umanong bodyguards ni Congressman Zaldico kaugnay sa delivery ng maletang pera. Ang pag-uulat nagbabalik si Patrol 19 Zelly Ortega Bueno. Hindi dapat patulan ng aligasyon ng 18 nagpakilalang dating sundalo at bodyguards ni dating Congressman Zaldico na manisangkot sa delivery ng maletang flood control fund sa matataas na opisyal ng gobyerno. Ito ang kay Senator Raffy Tulfo ay dahil nadinig niya sa isang panayam ang pag-amin na nagpakilalang abogado ng mga ito na may ipinasok siyang isang pangalan sa listahan ng umano'y dinalhan ng pera. Nag-aalangan din sa kredibilidad ng 18 dating sundalo, Senator Tulfo dahil unang nagpakilala sa kanilang news conference na pawang sundalo pero lumitaw na hindi lahat ay naging militar at meron naging sundalo pero dishonorable discharge o nasibaka. Dahil dito bahala na anya ibang kapwa senador na gustong mag-imbestiga ang Senado pero hindi raw siya makikisawsaw dito. Noong nakaraang linggo, naghain Senator Amy Marcos ng resolution para paimbestigahan sa Senado ang aligasyon ng 18 na deliveries umano ng flood control kickbacks. Nanawagan si Senator Rodante Marcoleta na imbestigahan ito ng Senate Blue Ribbon Committee dahil nagpapatibay umano sa testimonya ng dating sundalo na si Orly Gutesa. Nauna nang sinabi ni Lacson na pinag-aaralan muna niyang aligasyon at bina-background check ang 18 nagpakilala na dating sundalo. Ito si Patrol 19, Zelly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantalang 20 lugar na posibleng pinagtataguan ng negosyanteng si Charlie Atong ang sinalakay ng PNP. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Hindi bababa sa 20 lugar ang sinalakay ng PNP na maaring pinagtataguan ng negosyanteng si Atong Ang na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Payag ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. na ilan sa mga lugar na ito ang 2 hanggang 3 beses nang hinalugog ng kanilang operating team, ngunit bigo pa ring masiang. Sa ngayon, ilan na rin sa mga kaibigan ng pugante ang sinisilip ng mga otoridad dahil sa posibleng tumutulong ang mga ito sa pagtatago ng negosyante. May mga ipinakalat na rin aniya silang arresting team sa ilang isla sa bansa na maari ding pinagtataguan ng pugante. Tuloy-tuloy naman ani Nartates ang pakikipag-ugnayan nila sa kanilang international partners dahil sa posibilidad na lumabas na ito ng bansa gamit ang ibang pangalan. Pareho namang sistema ani Nartates ang kanilang ginagamit sa paghahanap sa iba pang nagtatagong mga pugante gaya ni na dating Bucor Chief Gerald Bantag, dating Congressman Zaldico at 3 executive ng SunWest. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo. Para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita.
Irregularidad umano sa flood control projects na iniuugnay kay Makati City Mayor Binay, iimbestigahan na. Tulad naman wala kay Patrol 38 Jen Patrolya. Iimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang sinasabing irregularidad sa mga flood control project na iniuugnay kay Makati City Mayor Nancy Binay at sa kanyang associate na si Carlene Villa. Ito'y matapos magsumite ng mga sinumpaang salaysay at dokumento si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa isang memorandum, inasa ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang General Investigation Bureau na pabilisin ang pagproseso ng kaso. Batay na rin sa mga lumabas na pagdinig ng Senado at ulat ng Independent Commission for Infrastructure. Pinadalahan din ng sabina si Yafilla upang humarap sa investigasyon ngayong araw. Sa kanyang affidavit, iginiit ni dating Undersecretary Bernardo na sinasabing nagsilbing tagapamagitan si Villa sa pagitan ni Binay at mga opisyal ng DPWH, kabilang ang sinasabing negosasyon at paghawak ng mga kickback kaugnay ng pag-aproba ng nasabing proyekto. Inilahad din ang paratang na may kabuang 540 million pesos cash deliveries na isinagawa sa Quezon City at Makati. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang alkalde kaugnay sa usapin. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy kung may sapat na ebidensya para sa pagsasampa ng kaso. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat. Himpilang may todong lakas DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, pagtalakay sa dalawang nalalabing impeachment complaint laban kay VP Sara ay pagpapatuloy ng House Justice Committee. Dahil mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Ipagpapatuloy ngayong araw ng House Committee on Justice ang pagtalakay sa dalawang natitirang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Ito'y matapos ideklarang sufficiency in form ng Justice Panel ang ikatlo at ikaapat na reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Justice Committee Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro, kanilang tutukuyin sa dalawang reklamo ang determinasyon ng sufficiency in substance. Anya hihimayin at titimbangin ng komite kung may bigat ang mga alegasyong nakapaloob sa grounds of impeachment ng ikatlo at ikaapat na impeachment complaint. Nabatid na ang ikatlong impeachment complaint ay hain ng grupo ng mga pari, madre at abogado na inendorso ni mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Habang ang ikaapat naman na impeachment complaint ay inihain naman ng private citizen na si Atty. Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Una nang sinabi ni Representative Luistro na gaya ng prosesong ginawa sa impeachment complaint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pagbobotohan rin ng mga miyembro ng komite ang dalawang reklamo bago ito ideklarang sufficiency in substance. Matatanda ang kahapon walang tumutol sa inihaing motion ni na Committee Vice Chairperson Isabel Zamora at galing sa Puso Party List Representative JP Padiernos para ideklarang sufficiency in form ang dalawang reklamo. Samantala, hindi naman nakalusot ang unang impeachment complaint na inihain ng Makabayan Coalition at inendorso ng Makabayan Bloc dahil sa umunoy paglabag sa one-year bar rule. Habang binawi naman ang ikalawang impeachment complaint na inihain ng Tindig Pilipinas na inendorso rin ni Representative Leila de Lima kasama si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na inihayag ang buong suporta sa ikatlong reklamo. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalik tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Paparing balita, nababahala ang Philippine Exporters Confederation Incorporated sa posibleng epekto ng nagpapatuloy na digmaan sa gitnang silangan sa ekonomiya at kalakalan ng Pilipinas. Ayon sa PhilExport, maaaring magdulot ng malawakang epekto sa pandaigdigang supply chain ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Nagdulot nila mga pag-atake at pag-target sa mga bansa sa Middle East ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo
at pagkaantala sa logistics na direktang nakaapekto sa kalakalan. Iginit din ng PhilExport na maaari nitong pahinain ng kaganapan sa Middle East ang price competitiveness ng mga produktong Pilipino sa international market. Pasada Balita. Iginiit ng Department of National Defense na malabong puntiryahin ang mga base militar ng Pilipinas na nasa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng bansa at ng Amerika. Ito'y matapos maging target ng retaliatory strike ng Iran ang mga US bases sa Middle East matapos maslang sa joint airstrike ng Israel at Amerika si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Ayon kay Defense Spokesman Arsenio Andulong, nakakonfine sa ngayon ang kaguluhan sa Middle East at wala itong direktang banta sa bansa. Ginawa ni Asik Andulong ang pahayag matapos pahayag ng pangamba ang ilang grupo at individual na posibleng madamay ang Pilipinas kung lumawak ang sigalot sa ibang bahagi ng mundo. Yit din ni Asik Andulong na pagmamayari ng Pilipinas ang mga EDCA facility at joint training, humanitarian assistance, and disaster response at national defense and security ang mga pangunahing layunin ng mga naturang pasilidad at hindi bilang staging platform sa anumang opensibong aksyon ng Pilipinas o Amerika. Pasada Balita. Aminado naman ang Department of Migrant Workers na nade-delay o nababalam ang repatriation ng labi ng Filipina caregivers sa Israel dahil nananatiling sarado ang airspace sa Middle East bunsod nga ng nagpapatuloy na digmaan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kakailanganin pa ng pamahalaan ng maraming oras bago maproseso ang repatriation ni Mary Ann de Vera sa Basista, Pangasinan. Hinihintay niya nila ang tamang panahon upang maiproseso ito at nirerespeto rin nila ang nirerespeto niya ng pamilya at asawa ng biktima ang hakbang ng gobyerno. Sa kabila nito, tiniyak ng kalihim na nasa mabuting kamay na ito lalo't suportado rin ito ng pamahalaan ng Israel. Samantala, nagpadala na rin ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration na mga tauhan upang saklolohan, tulungan ang pamilya ni De Vera sa Pangasinan pati na sa Tel Aviv sa asawa nito. Pasada Balita. Nakakam pa rin ang Philippine Chamber of Commerce and Industry dahil sa tumitinding sigalot sa Middle East kasunod ng joint military operations ng Amerika at Israel laban sa Iran. Sa kanilang pahayag, sinabi ng PCCI ang pakikiisa sa panawagan ng international communities para sa agarang tigil putukan at pagsusulong ng diplomasya sa gitnang silangan. Nanawagan din ang po sa pamahalaan na agad na maghanap ng alternatibong mapagkukunan ng langis upang mabawasan ang pagdepende sa nasabing rehiyon bilang pangunahing source ng krudo. Hinimok din ang PCCI ang mga ensyang namamahala sa mga overseas Filipino workers at foreign affairs para sa tuloy-tuloy na komunikasyon at mabilisang evacuation inang repatriation kung kinakailangan. Anya, handa rin makapagtulungan ng grupo sa pamahalaan at iba pang sektor upang malagpasan ang naturang krisis. Pasada Balita. Hindi pa rin yan, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na handa itong suportahan ang mga overseas Filipino worker at kanilang pamilya bunsod ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, nakipag-ugnayan na siya kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at tiniyak na handa ang ahensya sa posibleng repatriation nga ng mga OFW. Igit naman ni Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD, na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa iba't ibang ahensya sakaling kailanganin nga ang repatriation. May iba't ibang anyang programa ang kagawaran tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, psychosocial support at mga livelihood programs para sa mga apektadong OFW. Pasada Balita. Nalampasang muli ng Bureau of Customs ang kanilang revenue target matapos makakolekta ng 73.8
80 billion pesos noong Pebrero. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, taliwas ito sa inaasahang pagbagal ng kalakalan dahil sa Chinese New Year. Sa inisyal na datos ng BOC, nakasad na lumampas ng 1.7% ang kanilang koleksyon na nagresulta ng 1.21 billion pesos surplus. Ito na ay ikalawang sunod na buwan ngayong taon na nakapagtala ang BOC ng koleksyong higit sa kanilang target. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, bunga ito ng pagtutulungan, tamang assessment, mas mahigpit na pagpapatupad ng mga panuntunan at pagsisikap ng port collector at mga kawani ng adwana. Dahil sa magandang simula ng taon, umabot na sa 154.75 billion pesos ang kabuuang koleksyon ng BOC mula Enero hanggang Pebrero na mas mataas ng 2.5% kumpara sa unang 2 buwan noong nakaraang taon. Pasada Balita. Samantala, pinagsusumite na ng mga individual affidavits ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang 18 dati umanong miyembro ng Philippine Marines na sinasabing naghatid ng male-maletang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Utos umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ipinalawanag ni Ombudsman Remulla na mahalagang makapagbigay ng sariling salaysay ang bawat isa dahil seryoso ang mga paratang. Ayon pa sa Tanod Bayan, kailangang malaman ng personal na mabatid ang personal na kaalaman ng bawat individual upang maging malinaw kung ano talaga ang kanilang naging papel o kung ano talaga ang nangyari. Tila pinagtatagpi-tagpian niya ang mga kwento ng mga dating Marines at ginawang iisang affidavit lamang na anya hindi dapat mangyari. Magtatakda naman ang Ombudsman ng petsa kung kailan isusumite ng mga dating Marines ang kanilang hiwalay na affidavit. Una nang inihayag ni Remulla na nais niyang imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga pahayag ng mga nasabing individual. Pasada Balita. Nagbabalik po kaming muli makalipas lamang ilang mga balala oras. Itanwaner, 15 minuto bago sumapit ang ganap na alas 8. Yanig ng magnitude 4.8 na lindol ang Gimbal, Iloilo. Ayon sa PVOX, unang naitala ang lindol na magnitude 5, ngunit kalaunan, ibinaba sa magnitude 4.8 na naganap alas 6:30 ng gabi na may lalim na 11 kilometers. Nilinaw naman ng PVOX na walang inaasahang pinsala o aftershocks mula sa nasabing pagyanig. Naitala ang intensity 4 sa Iloilo City at sa Jordan, Guimaras. Intensity 3 naman ang naramdaman sa San Remigio, Antique, Valderrama at Colasi, Antique, Nueva Valencia, Guimaras at Pasig City, Iloilo. Intensity 2 ang naitala sa San Jose de Navista, Antique, Libacao at Madalag, Aklan, Malinaw, Aklan, Tapas, Capiz, San Lorenzo, Guimaras, La Carlota City, Sipalay City at Bacolod City, Negros Occidental. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Mababahala ang isang economic think tank na posibleng lumobo ang consumer at producer inflation rate kung magpapatuloy ang sigalot sa Middle East. Ayon sa Moody's Analytics, nakaapekto sa pagtaas ng presyo ng mga produkto ang mahal na langis at kuryente. Idinagdag pa ni Moody's economist Sarah Tan dahil mahigit kalahati sa kinakailangan ng bansa sa domestic energy ang inaangkat, maaring maikonsider ang banta ang pagtaas ng global commodity prices at magresulta ito sa patuloy na pahina ng piso kontra dolyar. Inaasahan din ng Moody's na muling tatapyasan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang policy rate nito ngayong taon. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nabalot ng isang security breach ang conclave na naghalal kay Leo XIV noong Mayo 2025 nang madiskubring may dalang cellphone ang isa sa mga cardinal electors sa loob ng Sistine Chapel. Ayon sa aklat na The Election of Pope Leo XIV ng Vatican correspondent sa sina Gerard O'Connell at Elisabetha Pick,
Nakita namang security official ang isang aktibong mobile signal habang naghahanda ang mga kardinal sa unang botohan. Agad namang isinuko ng hindi pinangalan ng kardinal ang kanyang mobile phone na nasa kanyang bulsa at wala ring tinukoy na motibo tungkol dito. Sino kaya yan? Sa kabila ng naging aberya, matagumpay na nahalal si Cardinal Robert Prevost ng United States bilang Pope Leo XIV ang kauna-unahang Santo Papa mula Amerika. Samantala, ibinunyag din ng libro Yan na nasa 10 boto lamang ang nakuha ni Cardinal Luis Antonio Tagle ng Pilipinas. Pasada Balita! Balita. Ang tanong, hindi ba bawal sa kanila yan? Ha? Ang cellular phone? Di ba dapat ang hawak nila Biblia at saka Biblia. mga Sino ba kagamitang yan? Walang pangsimbahan? clue? Walang clue? Hindi kaya sila nasingitan? Sino? Sila? Ang mga ito? Baka nga, no? Hindi kaya taga... Hindi. Ano yan? Pwede bang ano yung Hindi, recall? actually, sabi naman kasi Pwede ba i-recall sa libro lang naman eh. Sa libro. Hindi naman pa inaano ng Vatican. Dapat nagkaroon ng... Para sa akin nagkaroon ng official statement ng Vatican dito. Tungkol dito. Diba? O, kung nagamit ba yung cellphone sa pandaraya? Vote buying? Vote buying? Easy, wag yan. Okay. Vatican yan eh. Vatican yan. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Negros Island nagpalabas ng safety procedure hinggil sa mainit na panahon sa ginaganap na palaro sa rehiyon. Alamin po natin ang sports update mula kay Anjo Riñon. Nagpalabas ang Department of Education Negros Island Region ng Health Advisory para sa ginaganap na Negros Island Regional Athletic Association Meet na nagsimula pa noong linggo, Marso 1. Ayon sa DepEd Negros, dapat isaalang-alang ng kompetisyon ang kaligtasan ng mga atleta lalo na't posibleng umabot hanggang 40 degrees Celsius ang heat index sa kung nagaganap ang palaro. Inabisuhan din ng kagawaran ng mga atleta na palaging uminom ng tubig upang maiwasan ang dehydration at kaagad pumunta sa malilim na lugar matapos nila maglaro lalo na sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 4 ng hapon. Hinimok din ng DepEd NAR ang mga coach at opisyal ng palaro na i-monitor ang hydration protocol ng kanilang mga atleta. At yan ang balitang pampalakasan sa araw na ito. Para sa impilang may todong lakas DWIZ, ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Alam niyo po ba Hindi pa. na maraming natural na paraan para malinis ang ating kidney? Siyang sumasala sa ating dumi, tubig at dugo sa katawan? Ayon sa mga doktor, upang maiwasang magkasakit sa bato, maaaring simulan ng pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Tumutulong ang tubig sa pagtanggal ng dumi at uric acid sa kidney at nababawasan rin nito ang posibilidad na magkaroon ng kidney stones. Payo ng mga eksperto, kumain ng mga gulay na mayaman sa antioxidants tulad ng broccoli, spinach, malunggay, sayore na tumutulong mag-repair ng ating kidney cells. Iwasan din ang regular na pagkonsumo ng maaalat at processed foods na nagpapahirap sa ating kidney. At makatutulong din ang simpleng paglalakad at pag-eehersisyo ng regular dahil napapabuti nito ang blood flow at tumutulong maiwasan ang diabetes at ang mataas na high blood. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz Dagdag ko lang. News. Kasi kapag ako dun sa gillage namin, nag-brisk walking, jogging. Ano? Oo nga, napapansin ko puro mga doon sa namin sa park may purot nagte-tennis. Tsaka yung isa pa, ano pa yung isa? Yung pickleball. Oh, pickleball. Tapos sa kabila meron din. Sa kabila meron din. Talaga ka nauso eh. Nauso. Kay Alex Ayala. Oo. Hintayin mo yung sa susunod na report ni Anjo tungkol sa sports. Ha? Kung paano lumilim yung mga swimmer. Paano ba? Paano payo ng DepEd sa paano mga... uminom ng tubig habang lumalamig. Paano hindi sila ma-apektuhan ng Ito ng tag-init. Ay, nako. Showbiz ka na. Eto na, sige. Aaron Villaflor at Ron Angeles binasag ang kanilang katahimikan hinggil sa sinasabing pag-leak ng kanilang private videos.
Sino ba talaga? Alamin po natin mula kay Bini Bigoteng, Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan nang nagsalita ang 2 sa 4 na celebrity na nasasangkot ngayon sa pag-leak ng mga private video. Naunang nagpahaging sa pamamagitan ng kanyang social media account si Ron Angeles nang mag-post ito ng kanyang shirtless na pictures at nilagyan ng caption na, "Relax lang kayo dyan." Sa isang interview, itinanggi naman ng Aaron na may sex video siya. Ayon sa aktor, hinahamon niya ang sinuman na maglabas ng sinasabing private video niya. Anya, walang maipakita sa kanya ang mga nagsasabing may private video siya dahil wala naman daw talaga. Ang mga sinasabing video umano ay kuha sa kanyang isang Viva Max movie. Malinaw na smear campaign lamang umano ang ginagawa ng mga ito dahil walang maipakitang tunay na video at puro kuha lamang sa kanyang pelikula sa Viva Max. At iyan aking balitang showbiz para sa may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. At sa ating good news, ito ang dapat natin binibigyan ng atensyon. Inaasahang magbabalik bansa sina Cadets First Class Euninio Joaquin Manuel, Gibson Domingo at Limuel Egoogan na pare-parehong napos sa mga military academy sa South Korea. Wow! Nagtapos noong February 25 si Cadet First Class Manuel ng BS Mechanical Engineering sa Republic of Korea Air Force Academy at kinilala bilang strongest cadet sa kanyang panahon ng pag-aaral. Nagtapos naman si Cadet First Class Domingo ng BS International Relations sa Republic of Korea Military Academy kung saan nabigyan siya ng Star Cadet Award bilang kauna-unahang Pilipinong nakatanggap nito. Yan ang good news. Mantala, nagtapos naman si Cadet First Class Egoogan ng BS Oceanography sa Republic of Korea Naval Academy kung saan kinilala siya bilang US Chinhae Naval Force Command Korea Awardee at 1st Battalion Intelligence and Operations Officer Merit. Sabay na nagtapos sina Domingo at Egoogan noong February 27 sa Republic of Korea Military Academy. Ayon sa PMA, pagbalik ng tatlo sa Pilipinas ay maglilingkod si Manuel sa Air Force, pasok sa Army si Domingo at si Egoogan sa Navy. Palakpakan! Congratulations! Balita. Yan ang good news. Yan ang magandang congrats. Oo, Lalo yan sa mga dapat ang magulang nila. tinutularan, oo. Sa mga magulang, congratulations. Dapat tinutularan, hindi yung mga nagpapapansin lang para magkaroon ng... Siya, Alam sige. na Tayo po ay pansamantala po na magpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Channel 23 po ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Drew Nazino, Johnny Banyes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Standby lamang po, susunod na, nandyan na po sila, walang dili iba, karambola! Oras! Kapitan Wenner, 14 na segundo bago sumapit ang ganap na 8:00. Happy weekend! Ang mga balita, dudublihin ang pasada.